ang presyo ng diesel simula bukas, habang sa gasolina naman ito'y tataas ng mula 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro sa April 7. Ang kerosene o gas naman ay tataas mula 10 pesos hanggang 11 pesos per liter. Nilinaw ng Department of Energy at mga industry players na ang pagtaas na ito ay depende naman sa kumpanya ng langis. Dulot pa din ito sa kaguluhan sa Middle East. Pinaalalahanan ng Presidential Communications Office o PCO na mali ang impormasyong kumakalat sa social media hinggil sa kasalukuyang sitwasyon sa enerhiya sa bansa. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, papanagutin nila sa batas ang sinumang sadyang gumagawa at nagpapakalat ng mga peking balita online. Ipinaalala ni Secretary Gomez na ang pagpapakalat ng fake news ay may kaparusahan na hanggang 6 na buwang pagkakakulong alinsunod naman sa revised penal code. Inamin niya na totoong apektado ang bansa ng oil crisis sa mundo, pero walang balak ang pamahalaan na i-take over ang mga kumpanya ng langis. Ang Semana Santa activities sa buong bansa ay naging mapayapa at maayos. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang mga naitalang mga major incidents na nakaapekto sa kabuuang obserbasyon ng Lenten season. Sa ngayon, prioridad ng pulisya ang ligtas na pagbabalik ng mga biyahero matapos ang higit 1 linggong inilaan nito para magnilay-nilay. Nananatiling alerto ang PNP hanggang sa susunod na 3 araw matapos ang Easter Sunday. Nitong Holy Week, nakapagtala ng 1,091 na mga aksidente sa mga kalsada at highway sa buong bansa. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, ang talaan ay mula March 29, Palm Sunday hanggang April 2, Monday, Thursday. Ito ay mas mataas ng 150% kumpara noong nakaraang taon. Sinabi ni Domingo na hindi ito nangangahulugan na dumarami ang mga aksidente sa daan. Posibleng dumami ang mga ospital na nagbigay ulat sa DOH. Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa sambayanang Katoliko sa bansa na maglaan ng oras upang palalimin ang kanilang pangunawa sa kapayapaan sa Pasko ng Pagkabuhay sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa mundo. Sinabi ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera ng Lipa sa kanyang mensahe nitong Linggo ng Pagkabuhay, nakalulungkot na sa gitna ng pagdiriwang ay nararanasan ng sambayanan ang digmaan sa mundo. Pinandindigan ni Garcera ang mensahe ni Pope Leo XIV sa Linggo ng Pagkabuhay na ang kapayapaan ay dapat na walang armas, nagpapakumbaba at nag-iingat.